Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Nako, grabe yung binulgar ni Pangulong Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos na nakahanda na daw si Pangulong BBM na kung posible, delikadong magkaroon ng martial law ang Pilipinas. Nako, grabe naman yan. PRRD, parang kinakabahan na yata ang mga tao sa mga sinasabi. Knowing PRRD knows, parang alam niya ang takbo ng politika ng Pilipinas. Di ba noon sinabihan tayo na weak leader yan, nagbabangag yan, pero hindi tayo naniniwala. Ngayon, na-experience na natin, weak na weak, tapos bangag-bangag pa daw. Parang tama itong mga sinasabi ni PRRD. At ito pa, si Attorney Rowena Guanzon, sa interview niya kay Sas Rugando Sasot, sinabi niya na itong si BBM at si Martin Romualdez, hindi na talaga ito aalis sa kanilang posisyon. Naku, paano ba yan? Parang magkatugma ang isip ni PRRD at Rowena Guanzon. Di ba si Attorney Rowena Guanzon kakamping ito? Si PRRD, alam mo naman, political strategist to, politiko to. Parang isa lang ang kanilang, ang naisip nila na pwedeng mangyari sa administrasyon ni BBM. Nako po, nagsalita ang Malacanang hinggil dito. Sinabihan ng mga loyalista, bangagdista na si BBM daw ay isang father of fake news. Nako po, walang basihan ang mga sinasabi ni BBM. Meron ba daw ebidensya si BBM? Si PRRD. Na itong si BBM ay may plano na magkaroon ng martial law. Kailangan ba talaga ng ebidensya yan? Sabi na isang netizen. Ay nako, ito ang nagpa-trigger sa kanila. Oo. Ito yung nagpa-trigger sa mga tao ba? Sa statement ni PRRD noong sa Maisog Rally sa Cebu, lahat naman talagang nanginig ang administrasyong Marcos sa Maisog Rally sa Cebu. Yung iba sabi, this is the sign na talagang luging-lugi na ang BBM administration. So ito kabibig ha, ang speech ni PRRD na kung saan na-mention niya tungkol sa sa martial law daw. Naku po, takot naman kung totoo ito kabibig na may martial law. What do you think kabibig? Posible kaya magkaroon ng martial law? Ako naman, niwala naman ako kay Bongbong Marcos na hanggat kaya hindi siya mag-martial law kasi nako, delikado yan. Iba na ang mga tao noon at ngayon. So eto na kabibig ha, ito yung statement ni PRRD tungkol sa martial law. Ito na. Si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Pusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pusta ko sa inyo, hindi yan bababa si Marcos after ng kanyang termino. Hala, sabi ni Pangulong Duterte. Pareha na sa iyang tatay. Katulad siya ng ama. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Ang gagawin niya ay mag-declare siya ng martial law. Pareho sa iyang papa. Katulad na kayang tatay. Pag martial law, why election, siya na po mo-elect. Pag martial law, walang election. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Gagamitin niya kung ano ang strategiya. Hindi na po siya gid kakanaog. Maglisod na siya. Hindi na yan bababa pero, sa Kristo. Munang kamo makatilaw yun mo o gobot. Kaya tayo mga makakatikim ng pareha sa martial law niya to. Pero kabong mga sundalo o polis, kayo mga sundalo paminaw mo. Makinig kayo mga sundalo at pulis. Kanang ambisyon sa usa ka tawo, ayaw mo pagsakay. Ang ambisyon ng isang tao, wag yung sakyan. Kaya madugay, madali, matapos mangyod na. Sa matagal man or sa madaling panahon, matatapos din yan. Illegal man na.
na isayop, na Pumili tama. kayo Pili lang. sa tama Sundalo, or pulis. sa lihis Ari ka sa na pananaw. sayop. Mag-enkwentro ay kita. Nako. Pagpipili kayo ng mali ay talagang magkaroon ng enkwentro. Nako po mga kabibig. And don't tell me, si PRRD magsalita ng ganito. Kasi alam niyo naman si PRRD hindi niya magsasalita kung wala naririnig, kung walang reliable source na nagsasabi, posibleng BBM will be going to martial law. Nako mga kabibig. Ito naman ang komento ni Lucas Bersamin. Agad-agad nagpadala sila ng statement hinggil dito. Sabi dito, calling out former President Rodrigo Roa Duterte's remarks that President Bongbong Marcos is veering towards a dictatorship. We treat the former president's baseless and ridiculous statements in the same way that Filipinos are dismissive of them. A tall tale from a man prone to lying and to inventing hoaxes. This hoax is another budol emerging from one-man fake news story factory. Budol daw. Budol daw si Pangulong Duterte. Another budol. Budol ba tayo mga kabibig? Sa mga sinasabi ni Digong ba, alalahanin mo kung saang parte si Digong nagbudol sa atin. Si Pangulong Duterte daw ay one-man fake news factory. So father of all fake news. Nako po mga kabibig. Veering towards a dictatorship. Yan ang yun ang sinabi ni Lucas Bersamin na this hoax is another budol emerging from a one-man fake news factory. Nako mga kabibig. Fake news pala doon si Digong o budol-budol pala doon si Digong. Ngayon sinabi ni Lucas Bersamin a budol emerging from mga walang ebidensya, puro na lang kung gawa-gawang istorya. So yan pala guys, sino ba ang budolman? BBM, PRRD. Comment down below, bahala kayo. Ito yung sinabi ni Lucas Bersamin. Budol man. Oo, emerging from budol. It's budol man si PRRD. Sabi pa niya dito. Ito sinabi niya from a one-man fake news factory. Nako po. At kung ano pa mga sinasabi niya tungkol dito. Pero grabe yung first paragraph. Talagang mahook mo talaga. Ay, ganun ba? Ganun ba ang pag-describe nyo sa previous president? Diba mga kabibig? At ito mga kabibig, masyasaka talaga sa interview ni Sasrugando Sasot at saka ni tawag dito, ni Atty. Rowena Guanzon. Bakit? Meron din ganyang pag-iisip si Rowena Guanzon. Oo. Ewan ko nga ba kung gaano ka pareho ang utak ni Rowena Guanzon at ni Pangulong Duterte. Nauna itong si Rowena Guanzon magsalita. During the interview ni Sasrugando Sasot. So ito kabibig, ang interview ni, hinig kayo mga kabibig Ito Ang budol. Ang dami nyo na budol. Sinabi ko na sa inyo. Ayaw nyo maniwala sa lola nyo. Ayan, nagsisi na kayo, nabudol kayo. Yung mga dating kasama ko ay grabe. Mga rally ni Lene ako sarili kong gastos. Sarili naman ng gastos. Pero sa lahat na party list, ako lang pinapaakyat doon sa stage dahil ako yung gusto ng mga local yung mga bata. At saka hindi ako free rider. Nagbibigay ako ng contribution ko. Lahat ng tao ko. Lahat ng gastos ko. Kaya ako lang umakyat doon. Ngayon na gulo-gulo-gulo na, sasabihan ako ng ibang unfair kayo, alam nyo, yung ibang kambing dyan. Grabe kayo ka-unfair sa lola nyo. Sasabihin nyo ngayon na pro Duterte ako, kaya ako inaaway si Speaker. Anong logic nyo dyan? Actually, logic yan? Consistent naman ako, di ba? Sa kampanya ko, sinabi ko, sige, paupuin nyo si Marcos, hindi na yan aalis. And Speaker Romualdez is part of this dynasty. That's why they want control. Control is for their next dynasty. Actually,
Ang buto. Wala, oh. 'Di ba? They want to control. Hindi na yan aalis. Oh, sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Ito yung mga magigiting na lawyer ba, mga matatalino na lawyer na alam ang posibilidad na gagawin ng isang politiko. Hindi naman ito bago-bago lang na lawyer na wala pang na ibida sarili, na ipagmalaki sarili. Ito yung mga lawyer na talagang alam na ang galawan ng mga politiko. Pati si PRRD, ilang taon na ba yan nakaupong bilang politiko? Alam na kung ano ang galawan niya. Alam na kung anong galawan ni BBM. Di ba? Yun na nga kabibig. Yun ang mga latest trending news ngayon. Naku po. Ano ba naman to? Parang, nakakatakot. Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Suppressing free speech, blocking peaceful rallies to air people's grievances, midnight raids, harassing critics, and blatant corruption at all levels of government are signs to a possible grip on power by means of possible. This kind of political hand-washing reminds me of Aquino and Rojas and a style of publicity stunt. Ito pa. It's ironic. Ay, hindi pala. Ito pa. Grabe naman, ang Malacanang parang nasaktan sinabi ni Pangulong Duterte. Ito pa, oh. Yet they themselves have thrown countless baseless accusations at him and his family, accusation that Duterte is mostly ignored. What's even more hypocritical is how they once idolized them, even uniting with VP Sara for political gain, only to betray her in the end. It just shows that for some, loyalty and principles are secondary to personal ambition. Of course naman. Talagang marunong talaga ang mga Marcos naglaro. Nilaro talaga si VP Sara. Oo. Pinasakay sa magandang karwahe. Pagkatapos, minadjek yung karwahe na himong squash na lang. Diba? People are not blind. PRD legacy has nothing compared to the present administration. We felt safe and secure. Our vote is a reflection of what a good governance is, and live to what meant for us. A government is for the people, by the people, and for the people. Now, what has the BBM legacy has nothing but suffering, chaos, and more corruptions, kidnapping, and etc. So disappointed. We are not blind. PRRD is genuinely loved and admired by many people. BBM is a true budolman. Hala, mas budol ang himuon tag 20 pesos ang kilo ng bigas. Kasi sinabi ni PRRD na posibleng magkaroon ng martial law. Ohoy, kuyawan sila. Takot sila sa nangyari sa Maisog Rally sa Cebu. Hindi nila napaghandaan. Akala nila flop o langawin ang Maisog Rally sa Cebu. Hindi pala. Itong si PRRD is just one ito yung boses ng mga taong hirap na ngayon. Yun mga kabibig, yun ang mga komento ng ating mga netizens. So ano ang iyong komento din? Maniniwala kaya kayo na posibleng magkaroon ng martial law? Hindi ako maniniwala na magkaroon ng martial law. Kasi naniniwala naman ako kay Amy Marcos. Bakit ka bibig? Baka sabihin si BBM, uy, BBM, huwag na tayo mag-martial law. Baka pag martial law tayo, baka iba na rin ang ating mararanasan. Noon, umalis tayo papuntang Hawaii, baka ngayon pupunta tayo ng Mars. Kayo talaga. Baka mangyari yan. Di ba mga kabibig? So, yun lang po ang ating latest libak-libak for the day. Comment down below kung ano ang iyong opinion hinggil dito mga kabibig. And I'm sure na lahat tayo ay, ang tawag dito, nagmamasid-masid sa posibleng mangyayari ngayon. At eto pa mga kabibig, may good news ako sa inyo. Ano yung kabibig? Gusto kong ipakilala sa inyo ang aking TikTok account. Ay, may TikTok. Iyan konti lang talaga ang nandun sa TikTok ko. 16 followers lang yata ako. Ito yung mga videos ko dito. Konti lang. Sana mabisita nyo ang aking TikTok account, Mr. Kabibig Vlog. Kasi nakikita ko sa mga TikTok, ang daming mga videos ko na kinukuha ng ibang mga content creator. So, isip-isip ko, ay gawa na lang ako ng aking TikTok account para doon ko i-upload yung mga videos ko.
O, i-follow nyo ang aking TikTok account, ha? Yan ang aking TikTok account. Kita nyo naman pagmumukha ko dyan. Walang ibang kabibig, kundi ako lang. Yan lang po mga kabibigan ating ladies and live for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.